buhay ay sisigla. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Isa na naman pinagpalang araw sa umagang ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo, at batiin po natin ang Diyos. Welcome Holy Spirit. Welcome, welcome. Welcome Holy God. Thank you Lord sa bagong buhay. Salamat Panginoon sa umaga po na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise God. Ayan, glory to God. Meron po tayong bisita. We're all blessed. Deklara po natin sa umagang ito, we are blessed. Pinagpala tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang dami natin. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin, siya'y nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas. Okay, pinagpalang araw at sabihin po natin, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Bless na bless. Ayan, mayroon po tayong bisitang kasama, si Pastora Eva. Hallelujah. Praise God. Ayan, salamat po sa mga bumabati sa kanya po ay 50 taong kaarawan. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Isa na naman maalab at mainit na pagtatalakayan ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Marami pong salamat sa inyo lahat. Tayo po ay magpapasimula na kagad ng pananalangin sa umagang ito. At pangungunahan po tayo ni Pastora dahil birthday po niya. Ibibigay po natin sa kanya ang opening prayer. Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa iyong dakilang pangalan. At narito kami pumuli sa iyong hapong pagbubukas ng aming pong mga buhay. Thank you Lord sa inyong hapong pagmamahal, Panginoon, as laging sariwa sa bawat umaga, ibinigay mo po sa bawat isa. At muli, Panginoon, inahandog po namin sa iyo ang aming sarili, na ikaw, O Diyos, ang siya nga po, Panginoon, maghari at manguna po sa amin. At pakalinisin mo rin po kami kung kami ay hindi karapat-dapat sa inyong nga pong harapan, na sa oras na ito, dakilang Diyos, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mag-ukupa ng aming pong mga buhay, ng puso at isipan, at maging ng aming kalooban upang maisagawa po namin ang inyong pong mga kalooban. Salamat po Ama sa oras na ito, sa iyo pong mga anak na narito, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong nga pong patnubay sa bawat isa, at napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman, at patuloy nga pong pinararanas mo, Panginoon, ang inyong nga pong patnubay, ang walang hanggang pagmamahal mo po, Panginoon, sa bawat isa. Kaya po sa araw na ito, muli, Panginoon, ikaw po ang siya nga pong maranasan ng lahat, na nagbibigay ng kanilang panahon, na ikaw ang inuuna, na sa umaga po na ito, Panginoon, saan man na dako naroon ang iyong mga anak, Panginoon, na nakikinig. At Lord, patuloy nga po, Panginoon, pagkalooban mo po sila ng inyong nga pong masaganang biyaya, at ang inyong nga po, Panginoon, banal na pangunguna, ang siya nga po, Panginoon, maranasan po namin. Salamat po, Panginoon, maging ng aming pong buong bansa, Panginoon, patuloy na patnubayan ng iyong kapangyarihan, at balutan po kami, Panginoon, ng iyong nga pong banal na dugo, upang maranasan po namin ang ibayong proteksyon na nanggagaling po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, at salamat din po, Panginoon, sa panibago nga pong yugto ng buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, at sa akin, Panginoon, na higit nga po, Panginoon, na ang kabutihan mo ay nararanasan po namin. Salamat po sa iyong banal na kamay. Pinagkatiwala po namin ang aming matutunghayan ng mga biyaya ng iyong mga salita, Panginoon. Patnubayan mo po ang iyong lingkod na siyang maghahayag po nito. Salamat po, Ama, at ang bawat isa, Panginoon, ay pinagpala na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Okay, amen and amen. Itaas pagtawag niya ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas. Okay, pinagpalang umaga po. Wala pa po tayo halos tulog, at tayo po ay galing sa airport kahapon. At
tayo po'y sumunod, dumating na po ang ating kapatid mula sa Zamboanga City. Binabati po natin Sister Sharon Divina Gracia. At tayo po ay dako na po muna sa ating pong pag-aaral. Ano po mga kapatid sa Panginoon? Hallelujah. Bigyan po natin ng parangal ng Diyos. Sa hirap na nararanasan, masakit sa kalooban. At batiin natin ang dakilang Diyos ng isang mapagpalang umaga, pinagpalang araw at patuloy na kalakas ang pinagkakaloob po sa atin. Maraming pagsubok, maraming problema. Pero ang masarap po dito, tayo'y patuloy na iniingatan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, at tayo po ay magpapasimula. Kasama po natin ang birthday celebrant ngayong araw na ito. For the first time na makikita niyo po siya ng live. Ayan. Ay, grabe. Salamat po sa lahat po ng nanonood po ngayon. Okay, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa disiplina po ng Panginoong Diyos sapagkat isa na po ito sa nagkukulang po sa atin, sa ating mga buhay, kung paano po natin pinag-aaralan ng bawat pagdidisiplina po ng Panginoong Diyos. Lalo po ngayon, sabi ko nga po sa inyo kahapon, ang Diyos ay nananawagan ng pagsisisi sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid ko, dahil ito po ay nalalapit na ang kawakasan ng mundo. Kung hindi po natin nalalaman, sasabihin naman po siguro na iba, matagal pa yan, hindi pa yan sigurado. Wala pong nakapagsasabi. Ang importante po sa atin, tayo pong lahat ay nagsisipaghanda. Amen. Ayan, at syempre, magbabasa po tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 12. Pagbibigyan ko po yung partner ko ngayon dito. Siya po ang pagbabasahin ko, chapter 12, verse 5 hanggang 9 ng aklat ng Hebreo, mga kapatid. Natatawa po sa kanya. Sabi ko, siya na mag-live at ako na mag-ooperate. First time po niya haharap po sa inyo. At salamat po sa Panginoon Diyos. Happy birthday po sa aking asawa. Ayan. Praise God. Thank you po. Hallelujah. Okay, narito po tayo sa pag-aaral po. Naka-ready ka na? Ayan, verse 5 to. Verse 9 hanggang verse 5 hanggang verse 9. Siya po ang ating pagbabasahin, mga kapatid. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. At ito po ang Hebreo 12:5. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas sa loob ninyo? Anak, huwag kang magpawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid ay ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Ayan, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Malumanay magbasa, hindi ko po katulad po. Okay, purihin po ang Panginoon Diyos. Makikita po natin dito kung paano po ang Panginoon Diyos ay nagdidisiplina po sa atin. Ang sabi dito ng Bible, ito po yung pag-aaralan po natin. Ang sabi ng Bible, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang minamahal na mga anak. Hallelujah. Sabi niya, nalimutan na ba ninyo? Sabi nga, remember the exhortation regarding the discipline of the Lord. Alalahanin natin ang patungkol sa pagdidisiplina ng Diyos. Bakit? Marami na po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid ko. Marami na po Hindi po tayo exempted sa lahat po ng sitwasyon. Hindi po tayo exempted dito po sa ating pong pinag-uusapan. Tayo pong lahat ay dumadaan sa pagdisiplina ng Panginoon. Tayong lahat ay dumadaan sa pagpapalo ng Panginoon. Walang hindi po pinapalo ang Diyos, lalo po tayo mga pasaway. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ito po yung ating pong pag-uusapan. Nakalimutan na ba ninyo? Hallelujah! At isa po ito sa nangyayari po sa ating pong bansang Israel, mga kapatid, kung bakit nakakatikim din paminsan-minsan. Hindi lang naman po bansang Israel ang nakakaranas po ng ganitong pamamalo, kahit noong pa hanggang ngayon. Lahat ng tinawag, lahat ng pinilit ng Panginoon, lahat ng kanyang iniibig. Uulitin ko,
lahat ng minamahal ng Diyos ay nakakaranas ng disiplina ng ating Panginoon. Siyempre, ito po on the spot po, hindi po niya alam na siya isasalang po ngayon. Si Pastora. At bibigyan po natin siya ng pansin ng panahon para po makapagsalita at makapagbahagi po ng kanyang nalalaman na pinapahayag po ng Panginoon Diyos patungkol po sa pagdisiplina. Sapagkat ang isa pong iglesia ay wala na pong sapat na disiplina, ito po ay hindi na po iglesia, ito po ay madidisgrasya. Alam niyo po kung bakit maraming naliligaw po ng mga tao po ngayon, maging sa araw ng pagsamba, maging sa paglilingkod po sa Panginoong Diyos, marami na po ang walang kadisiplina sa loob ng ating mga iglesia, mga kapatid. Kaya sabi po ng Bible, dito po ay maliwanag, nakalimutan na ba ninyo, ha? Sinasabi po ng Bible sa Hebrew chapter 12, verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos? Hindi po pastor ang nananawagan, hindi po sino mang tao ang nananawagan ng disiplina, kundi ang mismong Diyos na atin pong pinaglilingkuran ang nananawagan, mga kapatid ko, sa Panginoon. Hallelujah! At kasama ko po si Pastor Eva para po magbigay po ng mga insights, mga kapatid, at pakinggan po natin ang kanyang sasabihin mamaya habang ako po ay nagbibigay pa ng konting paliwanag. Sabi dito, yung pong panawagan ng Diyos, yung tungkol po sa disiplina ay upang magpalakas ng ating loob. Hindi po tayo pinaggagalitan ng Diyos o pinagsasabihan ng Diyos para pahirapan. Sabi ko nga po sa inyo naman nakarang araw, ang Diyos ay hindi namamalo para tayo parusahan. Ang Diyos ay namamalo para tayo ay turuan. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Maraming tao po ay nakakalimot po doon sa prinsipyo po ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Yung principle po tungkol po sa pagsuway, sa pagpalo o pagdisiplina ng Panginoon, hallelujah, ay isa pong mabigat na ating mararanasan. Minsan ay nasisisi natin ng Diyos. Ano man ang nangyayari po sa buhay natin, ito po ay bunga ng pagdidisiplina po ng Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Hindi po ito isang parusa. Kung minsan nararamdaman natin parang ang bigat-bigat ng buhay, parang ang bigat-bigat ng araw-araw, parang bakit kaya ganito ang nangyayari sa atin. Tandaan po natin, ang lahat ng problemang dumarating po sa atin ay may kaakibat na pagtuturo ang Panginoong Diyos. At pakinggan po natin si Pastor, tungkol po doon sa binasa po niyang talata mula sa aklat ng Hebrew chapter 12, verse 5 to 9. Kasi po ito'y sakit na sa loob ng iglesia. Sabi ko nga po sa inyo, papalapit na ang Panginoon at ang lahat ng nangyayari, kaguluhan sa mundo ay mga palatandaan lamang. Kaya baka sabihin naman ninyo, Pastor, matagal nang may kaguluhan, pasimula. Paano nga, nang pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, ay talagang nagkaroon po ng malaking problema ang buong mundo. At walang katapusan ang mga kaganapan at kaguluhan mula pa noon. Mula pa noon, hindi pa man tayo pinapanganak, marami na pong kaguluhan. Pero alalahanin po ninyo, ito po ay sinabi ng talata ng Biblia na ang isang araw sa Diyos sa 1,000 taon po sa atin. At nahalos po, kung tutuusin po ang 6,000 taong lumipas na, mahigit na ay 6 na araw lamang sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya huwag po natin sasabihin matagal na. Pag ito po ay binilang sa orasan ng Panginoon, maigsi na lamang po ang oras na hinihintay po ng lahat para sa kanyang muling pagbabalik. Kaya pakinggan po natin, sa loob ng church, mga kapatid, sa loob pa lang ng church o maging sa loob ng tahanan, marami na po ang walang disiplina sa atin. Kaya pakinggan po natin ang sasabihin po ng ina ng iglesia, hallelujah, ang ating pong kasama ngayon na birthday po niya ngayong araw na ito. Kaya isinalang po natin, biglaan po yan, mga kapatid. Biglaan nga. Okay, pakinggan po natin. Praise God. Alam niyo po, napakahalaga po nung maintindihan ng bawat isa po sa atin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, gusto ng Lord na ipadama niya po sa atin yung pong pagmamahal niya bilang ama. Ang magulang po, totoo, napakahalaga po ng gampanin. Alam niyo po, yung pong binanggit po dito, yung pagdidisiplina o yung meron pong parusa minsan, meron po yung pong pagpalo at meron po yung pong pagbibigay ng pangaral. Alam niyo po, may kanya-kanya pong panahon po yung pong pagbibigay po neto. Pero sa lahat ng pagkakataon, marami po sa atin, lalo na po kapag napaparusahan sa feeling ng isang tao ay pinarurusahan siya kapag nakararanas po siya ng masalimuot na buhay o kaya naman ay sasabihin niya pa ay pinapalo ako ng Diyos. Ngunit
salamat sa Panginoon dahil ang katotohanan isa sa nakita ko po doon po sa aking pong mga experience sa buhay, yung pong pagtuturo, tama po yun. Yung pong pagtuturo ng isang ama na nagpapahiwatig o nagpapadama ng kanyang pagmamahal, yung pagmamalasakit, at yung pong kalooban ng isang ama na hindi niya hahayaan o isang magulang na hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak na mapahamak. Mawalan po ng saysay yung pong pinasimulan ng Diyos sa atin. Ngunit yung pong mga pagparusa o pagtutuwid po na ito na tinutukoy po natin, mga kapatid, hindi po ito parusa, kundi ito po'y tanda ng kanyang pagmamalasakit. Tanda ng kanyang pagyakap, tanda ng kanyang pong pag-iingat, tanda ng kanyang pong kalinga sa bawat isa po sa atin dahil ayaw niya po na tayo po ay mapahamak o ayaw niya po tayong magpatuloy sa ating pong tinatahak sa buhay na nakikita po niya na ito'y mali na. Kaya po, kanya po itong ini-interrupt, nagkakaroon ng interruption sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Yung pananaw natin ay gigisingin ng Panginoon, magkakaroon po ng isang magandang kahihinatnan kapag nagising po ang isang tao sa palo. Minsan masakit, umiiyak tayo, minsan ay naroon po na nagtatampo tayo sa Panginoon, pero kahit na ano po yung nararamdaman po natin, alam niyo po, alam ng Panginoong Diyos yan. Ngunit hindi niya po hahayaan na doon sa nararanasan at nararamdaman po natin ay magpatuloy po tayo. Kasi yung pong pagpalo niya may kasama pong paghaplos ng pagmamahal. Yan po yung isang natutunan ko po dyan. Praise God. Okay, at susundan po natin ng talata po yung binabanggit po ni Pastora. Dito po sa aklat ng Proverbs, sa Kawikaan, chapter 3, verse 11 to 12. Ang sabi niya po dito, aking anak, pansinin po ninyo, pag ang Bible po nagsalita, mayroon pong pagmamahal at mayroong pagmamalasakit, iniya-address niya sa kanyang anak, mga kapatid ko. Amen. Ito po nakalagay, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Hallelujah! Sapagkat lahat, take note, lahat ng mahal niya itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal na sinasaway ng magulang. Amen. Hallelujah. Ito po yung mga talatang binabanggit po ng Bible. Kaya po tayo kung minsan nakakarinig po tayo, hindi po dahil tayo ay pinatatamaan, hindi po dahil tayo ay nakaririnig ng masakit na pananalita mula sa mga ginagamit ng Panginoong Diyos para tayo ituwid sa ating mga pagkakamali, ay hindi po nangangahulugan na tayo po ay hindi mahal. Ito po ang nakalagay dito. Ang pagpapalo o pagdisiplina ng Panginoon ay nagpapaalala, hindi bilang simbolo ng pagre-reject sa atin. Nireject na ako ng Diyos, pinabayaan na kayata ako ng Panginoon Diyos. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit nagkakamalas-malas ang buhay ko? Hindi po yun para paluin o pahirapan po tayo, kundi ipaala-ala na tayo po ay anak ng Diyos. Kaya kung may minsan mararanasan po natin pagka nakakaranas po tayo ng problema, mga kapatid sa Panginoon. Katulad po ngayon, tingnan po ninyo yung nangyayari sa bansang Israel. At saan mang lugar na may dakong aguluhan, natututong tumawag ang mga tao sa Diyos. Pero ingat, mayroon pong isang Diyos-Diyosan na tinatawag. Meron ding ang dyablo ay Diyos ng sanlibutan ito. Medyo ingat po tayo. Ang kinakailangan pong matutunan natin ay tumawag tayo sa Diyos na buhay na siyang nagtuturo ng disiplina, na siya pong nagtuturo ng dapat po natin gawin, mga kapatid, sa ganito pong mga sitwasyon. Hindi tayo nakakaranas ng mabigat ng mga problema dahil gusto tayong pahirapan ng Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng sample. Sa buhay na dinaanan po natin, nung bumagsak po tayo sa buhay Kristiyano at nakita ko ang matinding kahirapan na aking pong pinagdaanan o sino man, maaaring makarelate po ang iba dito, doon ko po naalala ang Diyos nung ako po ay nag-iisa na. Subalit, sabi ko nga, sayang, napakadami pong panghihinayang ko. Pero, lahat ng bagay, sabi nga, all things work together for good to those who love God. Lahat po ay nagkakalakip-lakip. Walang nakababatid ng isipan ng Diyos at walang nakakaalam ng pamantayan ng Diyos kung paano po tayo tuturuan. Minsan ito problema po natin sa loob ng iglesia at maging sa loob ng tahanan. Minsan ito pong aming anak, pag pinapalo ang sama ng tingin sa akin.
Pag pinapalo ko, nagdadabog. Pagka nakakaramdam siya ng pagdidisiplina, naku, nag-aalboroto pa. Pero sabi namin sa kanya, anak, kaya ka namin napapalo kasi mahal ka namin. Anak, kita niyo binanggit ng Proverbs sa anak, kaya ka nakakaranas ng ganyang bagay kasi kailangan naming ituwid ang daan ng buhay mo para pag ikaw ay lumaki, nasa mabuti kang kalagayan at alam mo kung ano ang dapat mong lakaran sa iyong pagtanda. Maging ang Diyos ay tinuturo ang pamamalo. Sabi nga, huwag mong iuurong ang pamamalo, huwag mong iuurong ang pagdisiplina dahil po ito ay simbolo ng isang pagmamahal, hallelujah, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po mga kapatid, kaya tayo pinapalo dahil minsan nagkakamali po tayo ng landas na ating pong dinaraanan. Katulad po ngayon, bibigyan ko po ng halimbawa. Ang bansang Israel ay nakakaranas po ng matinding kaguluhan. Ipinapaalala sapagkat hindi naman lahat talaga doon ay tumatawag sa Diyos. At ang pagkakataong ito ay ating pong sasamantalahin. Ang sitwasyong kaguluhan ay nagpapaalala na may Diyos na dapat tayong pagkatiwalaan. Diyos na dapat tawagin sa gitna ng problema. Ipinapaalala ng Diyos, narito ang Diyos. Tayo'y pinapalo para turuan na lalong lumapit sa Diyos, hindi po para lumayo, mga kapatid. Ang pagdisiplina ng Diyos, yung trato, is a sign that we are His children. Di po ba binasa po natin sa aklat ng Hebreo? Iyon ay simbolo dahil tayo ay anak, ang itinuturing na anak ay kanyang dinidisiplina. Ay hindi ho ba pagka may mga estranghero sa loob ng bahay, kapag ka hindi anak, ano man ang makita natin, pinababayaan natin ba? May mga pumasok na bisita tayo, na taga-ibang lugar, at hindi naman anak, wala tayong sinasabi, ano man ang pagkakamali nila, pinapanood lang natin. Ano man ang kasalanan nila, pinababayaan lang natin, mga kapatid. Tama po ba? Amen po ba? Totoo naman po ito. Pag hindi natin wala tayong karapatan dyan. Wala tayong karapatan pagsabihan kung ano man ang kanyang ginagawa. Ang may karapatan lang dyan na magtuwid ay yung mga magulang. Kaya minsan, kapag may mga nag-aalborotong mga anak ng mga tao, nagkakamali, pinapanood na lang ng tao kasi hindi nila masaway, kasi hindi nga anak. Pero, yung tunay na magulang, uulitin ko, ang tunay na magulang sa kanyang anak ay nagdidisiplina. Ngayon, ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, at kapag itinuring tayong anak, tayo ay didisiplinahin ng Diyos. Ito po yung nangyayari maging sa loob ng iglesia. Kung bakit napupuna po natin ang mga kamalian sa loob at labas ng iglesia, kapag pinagsasabihan po natin, marami din nakasimangot, mga kapatid. Kapag ka napapansin yung mga maling gawain, maniwala po kayo, nakasimangot. Hindi po dapat ganito. Tayo po pag tinuturuan, sasabihin ng iba pag nakakarinig ng mga mensahe na parang pinatatamaan kami ni Pastor. Wala po sa Biblia yung pinatatamaan. Ang nasa Biblia, itinutuwid at tinatamaan po talaga tayo. Kapag po tayo ay pinapalo ng Diyos, tatamaan po talaga tayo, mga kapatid ko. Sino bang hindi tatamaan lalo pag pinapalo? Napapabahing si Pastor o magsalita ka nga. Ayan, tingnan po natin nasasabihin ng ina. Okay. Okay. Ayan, minsan kasi yung pong masakit ang nakikita natin o kaya nararamdaman. Kapag masakit yung palo, parang marami po yung pong naka-stay na lang doon, nakatatak sa kanyang isipan yung sakit nung kanyang naranasan. Pero hindi niya nakita, minsan, yung pong resulta, bakit ba? Bakit ba itinutuwid? Bakit ba napalo? Yung pong cause and effect. Meron po kasing epekto kung ano po yung pong ano po yung pinanggalingan nung iyong nararanasan ngayon, meron po kasing pinagsimulan. Kaya salamat na lang kasi yung pong pagtutuwid ng Panginoon, hindi naman po ito sa kamatayan eh. Ito po yung pong pagtutuwid dahil may halaga po tayo sa Kanya. Yung kahalagahan natin sa Diyos, na tayo po yung mga anak ng Panginoon, yung pong bahagi po natin sa Kanya, na Kanya pong ipinagkakaloob naman yung bahagi niya para po sa atin. Kaya po, hindi pwedeng paghiwalayin ng Panginoon dahil tayo po yung mga anak nga po niya. Kaya thanks God kasi yung pong gagawin na lang po natin ay yung pasakop. Sabi niya diyan, tiisin ninyo kapag itinutuwid at pasakop kayo sa Kanya sapagkat mula po doon,
lalo po natin ma-appreciate kung gaano po niya tayo minamahal. Yan po yun. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Doon po sa mga talatang binabanggit po natin, dito po sa Hebrew chapter 12 verse 7, ang sabi dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Kahit naman sino, hindi naman ako natutuwa pag pinapalo. Kahit po sino, kahit nga ako Kahit nga itong tanda ko ng ito, pag pinapalo, hindi rin ako natutuwa. Pag pinagsasabihan, hindi rin natutuwa. Pero minsan, dahil sarado ang ating mga kaisipan, tulad po ng ganitong aking babanggitin, ang sabi po dito sa aking babasahin, only the most proud Christian ang magkiklaim, ang magsasabi sa kanilang mga sarili, hindi namin kailangan ang pagtutuwid mula sa Diyos. Ito po yung mga proud Christian, yung matataas ang ere, yung matataas na pag pinagsasabihin, ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw tumanggap ng pagtutuwid, lahat na lang hindi tinatanggap. Ito yung mga taong ayaw mapapansin yung kanilang pagkakamali. Kaya ang ginagawa ng iba para hindi mapansin, umiiwas at lumalayo na lang. Oh, yan. Kaya nga, wala pong nangyayari, ha? Sabi dito ng Panginoon, do not despise, huwag mong babaliwalain ang pagtutuwid ng Diyos. Hallelujah! Ang pagtutuwid ng Panginoon Diyos ay hindi po dapat natin binabaliwala. Ito ay sabi doon, a loving tool. Naku, ano ito? Ganun ba yun? Pagmamahal o sangkap ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak na itinutuwid. Kapag hindi po tayo itinutuwid ng magulang at pinababayaan, hindi po anak ang turing po sa atin. Maniwala po kayo sa akin. Naalala ko po ang tatay at nanay ko nung nabubuhay pa. Nung binubulay-bulay ko po ito kaninang umaga paggising. Isa po sa pinakamasakit pong pagdidisiplina pong naranasan ko, maniwala po kayo, inihagis ako sa labas ng bahay, ng aming bahay. Ay sabi ko, ibang klase, sabi ko nga po, at nakatikim ako ng bakal na pamamalo, yung sinturon, yung bakal ang tumatama nung araw. Kasi ang mga nanay nung araw talagang mabibigat mamalo maging nga sa eskwela nung araw, alam ko yung iba makaka-relate po dito, nakaranas na rin ba kayong batuhin ng eraser ng teacher? Naranasan ko rin yung kakulitan ko. Kasi nga, kaya nga pagka mga pasaway talaga, makakatikip po talaga ng disiplina. Sa totoo lang, sa tinding disiplina po na dinaanan po natin, maniwala po bakit hindi, matindi po ang inabot po natin. Diyos ko, umaare po tayo sa bawat hagupit ng bagyo, ng pamamalo ng Diyos. Hindi naman literal na palo, aabutin natin Yung pinaparanas po sa atin ng Diyos, mga sakit karamdaman, ay isang uri na ginagamit ng Lord para matuto tayong tumawag at magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi lang dito, yung pagtutuwid is a loving tool ng Diyos. Grabe naman ang Panginoon Diyos. A loving tool. Pinapalo, loving tool. Yung tool, yung bagay, gamit, sangkap na ginagamit ng Lord para ituwid po tayo. Pero ito po masakit na realidad. Sa loob po ng simbahan o sa loob ng bahay, marami sa atin magulang na dito. At minsan kapag sila naman ang dumanas ng pagtutuwid dahil sa loob ng iglesia, nakakaranas po tayo ng pagtutuwid, mga kapatid. Pag napansin, maniwala kayo, kinaliguhan, wala na po yan. Pag napansin mo yung mga mali, maniwala po kayo, hindi na po yan magpapakita. Kapag napansin mo yung mga mga bagay na hindi naman dapat dalhin sa buhay, maniwala po kayo, hindi na po yan magpapakita. Tapos pagsasabihan ka, hindi bali sana kung sa iyo sinasabi, ang ipaparinig pa sa ibang tao, ayan si pastor, yan ay hukom. Hindi po tayo hukom. Maging kami man po kami, kapag kami mga kapwa pastor na nakakapansin po sa amin o kapwa manggagawa at itinutuwid po kami, abay, wala to ay magagawa, masakit man, kung totoo naman, tanggapin na lang natin para naman sa kapurihan ng Diyos. Di ba, pastora? Amen. O, yan. Ito, medyo natutulala ako. Ngayon lang po kasi umarap yan. Ayan. At sasanayin po natin dahil po numisang wala ako, dabi ko, nakalimutan ko siya dapat ang sumalang. Pero tutuloy po natin yung ating pong pag-aaral. Ang sabi po dito, ang correction ng Diyos, ang pagtutuwid ng Diyos, dapat daw tanggapin natin gratefully. Paano ba natin tatanggapin ng gratefully? Siyempre nasasaktan. Wala namang napapalong nakangiti Meron ba? Meron ba? Sige nga mo, magsabi nga po ng amin yung mga napapalo na pagkatapos mapalo nakangiti. Siyempre, umaaray, masakit nga. Pero, sabi ko nga po sa inyo,
ito yung aking personal na karanasan. Sabi ko nga, kung maibabalik ko lang yung nakaraan na panahon na dinisiplina ako ng magulang ko, di sana ang ganda ng buhay ko. Yung kapatid ko po na isa, talagang saludo po ako doon. Talagang nakinig po sa magulang. Nakinig po yung sa magulang namin. Kaya maganda ang buhay niya eh. Yung kami mga hindi nakinig, tako, grabe ang hirap na dinaanan, grabe ang hirap. Buti na lang nakabalik po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At ito po ang isang pinakamasarap po na sitwasyon po ngayon. Dahil tayo po ay tumatanggap na ng palo, marami na po masasakit na salita tayong naririnig, mga pagkukutsa at panlalait, yan po'y bahagi ng pagdisiplina ng Panginoon Diyos. At minsan, kung naitutuwid man po tayo sa tamang paraan at nasasaktan po tayo, hindi na po bale. Ang importante na tututo tayo sa lahat ng uri ng pagdisiplina ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, dapat pagka nakakaranas tayo ng pamamalo ng Diyos, magpasalamat na lang tayo. Yes. Amen. Siyempre, natural naman lahat ng pinapalo umaaray. Yung anak ko na nga lang, pag pinapalo, aray ko, tama na dati. O siyempre, may mga miyembro din na itinutuwid, umaaray din naman, pero isa lamang po masarap po dito, sabi ko, tandaan po natin, itong pagtutuwid ng Diyos, ay magdadala po sa atin ng pagiging legit. Legit. Legit na anak. Kapag ka napapalo tayo ng Diyos. Siyempre, wala ngang perfecto. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, no? Pero ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Kaya ngayon sabi nila ba yung the Lord is my shepherd, yung staff ng Lord ay may pakurbatang ganun. Pangkalawit yan sa mga pasaway na katulad po natin. Di ba nakita nyo, meron pang kawit yon. Yun po'y panghila pag naliligaw ng landas. Aba, ikaw nga hilahin sa leg na medyo matigas na bagay. Di ba masakit? Tapos pag binaligtad, pamalo ng Diyos yun. Hallelujah. Rad nga rad kung tawagin ha. Hallelujah, mga kapatid. Ay, nako. Sige, tuloy natin. Babasahin ko. Magsasalita pa yung celebrant natin. Sabi nyo, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. At dahil dito, naku, itong masarap na ebidensya. Dahil dito, sabi ng Bible, dahil dito, ay itinuturing kayong anak. Hallelujah! O kaya sabi dito ng Bible, dahil dito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak. Hallelujah! At sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Hallelujah! Eto, kilala naman ninyo kung gaano kabait itong taong ito. Namamalo din, ito na anak. Kilala ako ng mga hindi lang ng anak ko, kundi yung pong mga church member din, lalo na yung mga kabataan. Ayan. Ano ba itatagdag mo, Pastora? Sige lang, birthday mo ngayon. On the spot ako ni Pastor. Ayan. Yan. Masarap po yung nadisiplina. Sa totoo lang. Kasi kapag tayo po ay nakararanas po ng pagtutuwid, alam niyo po, ibig sabihin lang po nito ay buong-buo yung pong pagmamalasakit. Genuine po yung pong pagpapaabot ng pagmamahal. Yun nga po, sabi kanina, yung touch, may haplos, mayroon pong touch of love. Yung pong pagdidisiplina po sa atin, yung pagbibigay po sa atin ng pagpalo, hindi po ito para ibagsak tayo o pahiyain tayo, i-reject tayo, hindi. Kundi ito po yung pong pagyakap po sa atin na makabalik po tayo doon sa tamang landas ng buhay. Amen. Yan po yung pong masarap dyan. Okay, babasahin ko po sa inyo sa talatang 8 ng Hebrew chapter 12 verse 8. Kung ang pagdisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin, ang sabi dito, hindi kayo tunay na mga anak, kundi mga anak sa labas. Hallelujah! Kaya po kinakailangan po natin maging matibay lang sa pagdisiplina po ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ang isang iglesia, iglesia na po ang tukuyin po natin at kasama ang pamilya, kapag wala pong disiplina sa loob ng tahanan, maniwala kayo, magulo ang buhay. Napapahamak at napaririwara ang mga anak po natin, mga kapatid. Tama. Hindi naman po kinakailangang higpitan na sobrang higpit. Hindi naman kinakailangang luwagan ng sobrang luwag. Pansinin po ninyo.
sa sobrang luwag ng ibang mga lingkod ng Diyos o mga ngaral, pansinin po ninyo, karamihan ng born again church dahil mababait ang pastor, sobrang gulo ng simbahan. Makakakita kang mga naglalaro ng cellphone. Makakakita kang mga batang nagtatakbuhan habang nangangaral ang pastor. Makakakita ka ng mga nagchichismisan dahil sobrang luwag ng pamantayan sa loob ng iglesia. Pag hindi itinutuwid ng pastor, ang tawag doon sa miyembro niya, anak sa labas. Pero kapag ka itinutuwid, ang turing dyan ay tunay na anak. Yung po, kaya nga minsan, pag itinutuwid ng pastor, tunay na miyembro yung itinutuwid. Ay, hindi ba, pastora, pag itinutuwid, di ba, pag kami dayuhan po dito, nagkamali, hindi ho natin makante kasi hindi naman miyembro ng iglesia, mga kapatid ko. Pero kapag ka itinutuwid, ay, ito'y miyembro ng isang iglesia, dapat nating ituwid kasi siya'y itinuturing ng miyembro o itinuturing na anak sa loob ng iglesia. Ay, ang problema doon sa iba, kapag ka napapansin, umaalis ang tingin. Hindi naiintindihan niyo umpong kabahagi ka. Kaya ka napapansin. Lalo ngayon, lalo ngayon. Alam natin, sabi nga ng Hebrew chapter 10 verse 25, di po sabi doon, nakalagay doon, huwag ninyong pababayaan o kalilimutan ng mga pagdalo sapagkat nalalaman natin o nababatid natin na nalalapit ang araw ng Panginoon. Yung iba, pag pinapansin, si pastor, o kaya yung pastor namin, sasabihin nila, sobra higpit. Masungit. Ay nako, masungit daw. Hindi po masungit. Kapag itinuturing kang anak, ganun din po ang Diyos. Kaya nga po tayo nakakaranas ng pamamalo sa kakaibang kaparaanan po ng Diyos, mga kapatid, ay dahil anak tayo ang turing po sa atin. Simula nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, itinuring tayong anak. Yung po'y nakalagay sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumatanggap sa anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na tinutukoy ng Biblia ay binibigyan ng Diyos ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa sino mang tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay ituturing na anak. Ngayon, pag naging anak tayo, natural, nasa bakuran tayo ng Diyos, anuman ang pagkakamali natin, anuman ang mga kasalanan natin, itutuwid at papaluin tayo ng Diyos. Tanong nyo kay Pastora, maraming napapalo. Bakit? Kasi makulit. Maraming nakukurot. Marami na daw nakurot si Pastor. Pag nakurot yung ibang kabataan ni Pastor, pag dumikit si Pastor, may tama Ang bilis ng kamay pag nangungurot Paraan ng pagdisiplina. Kasi pag pinanood lang, kasi maraming lingkod ng Diyos, nanonood lang. Kahit nakikita na nila na sablay ang ginagawa, nanonood lang, mga kapatid. Hindi ba masarap kung tinuturing mo siyang miyembro mo o bilang anak sa loob ng iglesia o kabahagi, yan, tama si Pastora, o kabahagi, ay dapat natin pansinin lahat ng pagkakamali. Maging kami man po mga lingkod ng Diyos, pag may nakapo na po sa amin, tinatanggap din po namin. Akala ba nung mga nangangaral sa amin, si Pastor hindi marunong tumanggap ng pangangatwiran o pagtutuwid? Sino po may sabi sa inyo? Kapag nag-iisa po kami, o nananalangin at tumatawag sa Diyos at humihingi po ng pagsisisi, kami po ang isa sa pinakamalakas umiyak sa paghingi ng tawad dahil sa aming mga pagkakamali. For the glory of God, for the glory of God po itong sinasabi natin. Hindi naman natin kailangan magbuhat ng bangko dahil ang pagdidisiplina, pag mahal mo ang iyong anak, maniwala po kayo, paraanin po natin sa tamang proseso ng pagdisiplina. Hindi dahil ayaw natin silang hindi dahil ayaw natin silang pabayaan o hayaan mo na lang. Kasi yung ibang magulang ganito ginagawa. Kapag ang anak, halimbawa, anak na makulit,
Alam niyo yung gagawin? Kung bakit maraming addict na anak sa cellphone ngayon, para lang tumigil yung anak, ipabimigay yung cellphone o sige diyan ka na at magtatrabaho yung nanay, sinong kakusapin, pinababayaan yung anak para lang matahimik. Hindi ho natin pwedeng pabayaan ng mga anak natin lalo sa panahon ito. Kailangan po nila ang tamang disiplina. Sabi ko nga po ganito, the church without discipline, uulitin ko para sa mga kapwa ko manggagawa, the church without discipline is playing, mga kapatid. At lalo na kung ang isang iglesia ay walang prayer meeting, ito ay tawag ay gathering lamang. Kaya nga po salamat po kay Pastor. By number 1 intercessor po natin yan. Siyempre, naka-back up po palagi. Kasi kailangan po natin ito. Mga kapatid, sa buhay po natin bilang paglilingkod, kung hindi po tayo didisiplinahin ng Diyos, baka hindi po tayo makarating sa kanyang kaharian. Kung hindi tayo papaluin ng Diyos, baka magpatuloy tayo sa ating kasamaan. Parang ganito, maraming iglesia, mga kapatid, maraming iglesia, hallelujah, pagka pinababayaan po ng pastor ang mga miyembro o maging sa loob ng tahanan, pero dahil nakapokus po tayo sa loob ng iglesia, dahil ito po ang kinakailangan po natin gawin, tandaan po natin, marami po talaga sa totoo, pag nagsasamba, hindi po talaga nakakonsentrate. Maraming naglilingkod sa Diyos, sa labas na lang nakaanyuan, pero ang puso po ay malayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Huwag po natin binabaliwala ang pamamalo po ng Panginoon. Kasi pag tayo po'y nakatikim ng palo, tayo po ay anak ng Diyos. Masarap po yung binabanggit ng Bible, tiisin. Ayan, di ba? Magtiis. Pastora. May resulta po pagka nagtitiis. Totoo lang. Merong May resulta kapag nagtitiis. Yan. Meron daw resulta pag ang resulta nito ay totoong mabuti para po sa atin. Ayan. Hindi po para sa iba. Para sa atin po. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga po yung minsan, yung iba, pagka ho napapalo o napapansin o nadidisiplina, ang ginagawa po ng iba ay lumalayas. Yung iba pag nadisiplina, pag napansin, maniwala kayo, nilalayasan po kayo. Nagtatago. Ako po'y nakaranas ng matinding disiplina ng nanay at tatay ko. Ngayon ko lang po na, minsan nga, inahanap-hanap ko dahil isa sa pinakamasarap magdisiplina ay magulang. Kahit po naging mabigat yung pong pagdisiplina po sa akin, marami po akong natutunan. Sabi ko nga, pwede ko nang kantahin, kung maibabalik ko lang. For the glory of God, hinahanap po talaga, sabi ko, minsan pag nag-isa ako, nanay, parang namimiss mo yung palo ng nanay. Amen. Maski sa nanay ko, ganun din Naalala ko siya kasi lahat kami magkakapatid. So, sa amin pong 8 magkakapatid, ang lahat po ay nakatikim ng palo. Ayan. Isa sa nakita ko po, mga kapatid, one of the strongest person na nakikita ko, sa aking evaluation lang, in my own opinion po, bahala po kayo. But in my own opinion, one of the strongest person ay yung pong nakakaranas ng matinding pagdisiplina, una sa Diyos, pangalawa sa mga magulang. Amen. Bakit? Nagiging matatag po tayo dahil sinasanay po tayo na maging matatag sa buhay. Wala pong magulang na makatiti sa anak. Yung mga totoong nagmamahal, wag niyo pong isasama sa usapin natin yung mga magulang na walang silbi, yung mga magulang na wala po talagang pagmamalasakit sa anak. Yung hindi po ganon. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging magulang ng Diyos at pagiging magulang din po natin sa ating tahanan, sa ating iglesia, at sa mandako ng lugar natin, mga kapatid. Mahalaga ang disiplina po sa loob ng tahanan at maging sa loob ng iglesia. Amen. Kaya ako naniniwala ako sa mga great leader ng ibang bansa o yung mga nagiging successful na tao, ito po'y nakatikim ng matinding disiplina. Di ho ba si Joseph? Sige nga, matinding pinagdaanan ni Joseph. Tama. Bakit? Mapusok po si Joseph nung kabataan din po niya. Pasaway din po ito. Baka hindi niyo po alam yung tinatawag na Joseph the Dreamer. Pero pinadaan ng Diyos sa ibang klaseng pagdidisiplina. At ang masakit, sariling kapatid at pamilya ang ginamit ng Diyos para turuan na maging matatag at matibay si Joseph the Dreamer. Amen. At nung siya'y naging ganap na, hallelujah, ayon sa Biblia,
Sa kasaysayan ng Biblia, si Joseph ay isa sa pinakanaging tanyag sa buong Ehipto noong kanyang kapanahonan. Itinilaga siyang gobernador ng buong Ehipto. Tama. Si Pablo na lamang sa kapanahonan po natin sa New Testament, si Pablo bago po ginamit ng Lord, dinisiplina muna sa disyerto. Si David, tinuruan din ng Diyos sa disyerto. Paano niya nagawang harapin si Goliath? Tinuruan din ng Diyos, dinisiplina sa disyerto. Kasama yung mga tupa, mga lobo, mga aso, mababangis at mga leon na lumalapa ng tao. Inilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon hindi para pahirapan at hindi para sabihing reject. Yung nararanasan nating rejection sa harap ng mga tao, di na bale. Yun ay pagtuturo ng Diyos dahil sa Diyos walang nare-reject. Amen. At kaya po sa ating po mga pag-aaral patungkol po dito, minsan wag po tayong magalit kung tayo po ay tinuturuan. Minsan isipin na lang natin, ito ay turo ng Panginoong Diyos. Kaya sabi po ng Bible, tiisin ninyo, tiisin. Kaya nga, tamang Bible eh. Magtiis ka hanggang wakas. At ikaw ay maliligtas. Yan! Magtiis hanggang wakas at tayo maliligtas. Ay, ang problema doon lang sa iba, alam niyo yung mga mabababaw sa aral ng Diyos, ito na may dinaanan ko. Bakit ko matapang na nasasabi? Nadaanan, naranasan, kaya ako masarap nang sabihin, dati maramdamin din po tayo mga kapatid ko. Eh, kasi may inferiority complex po tayo. Siyempre, pag napapasin tayo, madali tayong magdamdam. Pag napagsabihan, naku, lumalayas din ako noon. Noon yun. Kahit nga ngayon nakakaranas pa din, pa konti-konti na lang, kumbaga minimal. Takasite. Ang tawag doon ito, takasite yung pag kami sa napagsabihan at meron din hindi gusto, ando pa rin kasi nature eh, naandun nga yung naturalismo. Pero dahil doon, ang ginagawa naman natin, ginagawa nating lesson sa buhay, lahat ng karanasan ng pagtuturo at pagdidisiplina, ito po ay sign going to maturity. Amen. Ito yung hindi nakikita na iba. Buti nga, maaga itinuro ng Panginoon po sa atin sa panahong ito. Sign of maturity bilang Kristiyano. Amen. Dati, nako, pag nakarinig ako, ay, ayoko na. Dati yun. Kaya nga, naiintindihan ko yung damdamin ng ibang na pagsabihan. Ang sinasabi ko kay Pastora, pag kami mga maramdamin, pabayaan mo, babalik din yan. Babalik din yan kasi marirealize nila, wala silang ibang pupuntahan. Diyos pa rin ang babalikan. Amen. Wala tayong pupuntahan. Minsan, nagtatampo. Pinapabayaan ko na. May mga miyembro nagtatampo na pagsabihin, hayaan mo lang. Si Lord ang magpaparanas at magtuturo sa kanila. Kasi dinaanan ko rin yan dati. Nung bata pa akong Kristiyano, na maniwala kayo, wag mo kong papansinin, lalayasan talaga kita. Noon yun. Eh kahit naman ngayon, medyo nagagawa pa rin natin kasi nga yung naturalismo ng pagiging tao, umiiral. Pero pag after no, nare-realize ko, ay mali. Nare-realize ko mali. Kaya babalik po kami dyan, hintayin niyo lang po kami. Celebrant. Ito po birthday niya ngayon eh. Kaya nagagalak. Magalak tayo, sabi ng Roma. Magalak ka sa iyong pagbabata, pagtitiis. Dahil nagbubunga ito ng katyagaan. At pagbubunga ng katyagaan, ito po ay mayroon pong pagbibigay ng katatagan. At mula doon sa katatagan po na yan, nagbubunga ng pag-asa. At meron pong pag-asa, at ito po yung nagbubunga naman po ng buong kabuuan ng pag-ibig. Kaya nararanasan po natin yung mga bagay po na yan. May mga resulta po. Step by step nga lang po. Kaya di mo namamalayan, nagmamatured ka na talaga. Hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na ng yung buong katatagan sa buhay, ano man ang dumating na problema, ano man ang dumating na pagsubok, merong kang lakas na naka-insert na po doon sa iyong katauhan. Kaya natutuwa ang Panginoon kapag nararanasan po natin yung pong mga bagay na pagdidisiplina. Kasi hindi natin alam
na yung ang nakikita ng Diyos yung hinaharap. Sa atin minsan, pag nararamdaman natin yung masakit, pag dinidisiplina, nakikita lang natin yung pong abot ng ating mata. Pero si Lord, tagos, abot hanggang walang hanggan. Meron po siyang hinaharap na inihahanda sa atin na ito'y pawang mabuti at para po sa ikararangal ng dakila po niyang pangalan. Yan po yung masarap dyan. Ay sabi nga ho, minsan sa pagdidisiplina po ng Diyos, nagiging maramdamin po ang karamihan. Pero ito lamang po masasabi ko. Ito, babalikan ko ang talatang 4. Sa verse 4, hindi pa dumahantong sa pag-aalay ng dugo ang pagkikipaglaban ninyo sa kasalanan. Ito po yung kasalanan sinasabi ay marami pong uri. Yung paglilingkod po natin at pagsunod sa Diyos, sabi, hindi pa dumaabot sa pagdanak ng dugo o pag-aalay ng dugo. Hindi pa tayo tinutuluan ng dugo. Pagka nasermonan po tayo, ako naman inaamin ko rin po, bilang tao, nararanasan ko rin po yan. Kaya minsan, pagka may mga dinidisiplinang ang panalo ay laya, sabi ko sa pastora, babalik din yan. Kasi kapag na-realize ng taong dinidisiplina, wala na pong kasunod ang Diyos. Kapag ang Diyos hindi natin pinakinggan, wala na pong kasunod yan kundi demonyo. Tinalikuran mo ang Diyos, ang kaharap mo ay si Satanas. Kapag hindi tayo tumanggap ng aral mula sa Diyos, aral na ng demonyo ang kasunod, mga kapatid. Kapag hindi tayo tumanggap ng pagtutuwid o pagdisiplina ng Panginoon, lalo sa panahon ito, papalapit ng papalapit ang mga araw na pinakaasam-asam at inihintay ng tao ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahon ito, pitpitan din ng pagdidisiplina. Kung nagmamadali ang kaaway, nagmamadali din ang Diyos. Halos hilahin ng Panginoon Diyos ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya lang, nagtakda po kasi ang Diyos, nagtakda, ulitin ko, naglagay ng tamang panahon ang Diyos na siya lang ang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. At habang tayo po ay nabubuhay po dito, tinuturuan tayo ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Panginoon Diyos, inaaralan tayo ng Panginoon Diyos, at anumang masakit na karanasan, ito'y pamamaraan ng Diyos para tayo ay turuan at disiplinahin. Kaya nga sabi doon, madatnan tayong naglilingkod, madatnan tayong maayos, madatnan tayong nagpupuri sa Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. At ito po yung isang paalala lamang, mga kapatid, lalo po ngayon nasa gitna ng digmaan at naharap ang iba pang bansa, hindi lang ang Ukraine, hindi lang ang nangyari sa Afghanistan, nangyari sa Syria, nangyari sa Iraq, nangyari sa Saudi Arabia at sa Syria, sa Yemen, at nangyari din ngayon sa Israel at sa mga Palestino at sa mga Hamas at Hezbollah. Naalala ko, 20 digmaan ang kinakaharap ngayon ng Israel, mga kapatid. Hindi lamang po Hamas. Ang Hamas po ay nasa southern part. Ang tawag po'y Judah, nasa Jerusalem, na pinapasok po sa southern part ang Gaza. Sa northern part, naalala ko ang Bible, mga Hezbollah. Ito po'y naman patungo sa Samaria, ang capital po nung araw ng Northern Kingdom, because the kingdom of God or the kingdom of Israel was divided into 2 parts. The Northern Kingdom na ang sentro po ay ang Samaria, sa Southern Kingdom ang sentro po ay Jerusalem. Pinasok pareho ito ng mga kaaway ng mga Syrian army noong araw. At maging dito naman po sa ibaba na nilusob din ng mga kaaway ang dalawang bahagi ng kaharian noong unang panahon. At nung lumabas po uli ngayon, ang Hezbollah ay lumulusob sa Israel sa northern part. Ang Hamas ay nasa southern part. Naalala ko. Ganito ang ginawa ng Diyos para gisingin ang bayang Israel na magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po bang sa pinakamalupit na kaparaanan ay dinisiplina ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Alam niyo po ba sa pinakamasakit na kaparaanan ay pinalo ng Diyos ang bansang Israel noong panahon na iyon ng mga nagdaan sa kasaysayan? Nung nagiba ang unang templo, hindi ba si Zerubbabel ay umiiyak na muling maibalik ang templo, maisaayos uli ang mga templos na panahon ni Ezra, ng mga propeta, lingkod na ginamit ng Diyos dahil dinisiplina ng Panginoon at nang nakita ng Diyos ang pagbabalik loob at pagsisisi ng mga tao dahil sa pagdidisiplina, muling nanumbalik ang Israel. Amen. Hallelujah. Ang mga nararanasan nating problema ay paraan po ng Panginoong Diyos. Ang nararanasan nating operasyon mula sa ibang bansa o sa ibang dako ng kapuluan, ng mga nangyayari po,
para gisingin ang ating kamalayan na magbalik loob ang tao sa Diyos. Amen. Kaya sabi ng Bible, tiisin ninyong lahat. Tiisin ninyo ang pamamaraan ng pagtuwid ng Panginoon bilang isang ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya tiisin nyo rin ang pagtutuwid ni Pastor. Amen. Bilang isang ama, magtiis po tayo sa mga pastor na nagtutuwid po ng ating mga buhay. Hindi po tayo pahihiya, hindi po tayo inilalagak sa kahihiyan. Sabi doon, hindi yun pamamaraan para tayo i-reject. Yun ay pamamaraan para tayo ay maituwid ng Diyos. Hallelujah! Amen. Nawa po ang Hallelujah. aral na ito ay nakapagdulot po sa inyo ng isang munting aral na magdadalas po sa atin ng kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi po tayo pag itinutuwid masama ang loob. Hallelujah. Iyong pong pagdidisiplina ay pampalubag loob. Amen. Hallelujah. Totoo naman, nararanasan mo rin. Baka sabihin na ba, kilala ka namin, matampuhin ka rin. Hindi ko po itinatanggi, maramdamin din po ako. Pero natututo po tayo mula doon sa mga kaparaanan at karanasan. Baka sabihin naman, sobra naman. Yan, si Pastor Alex, maramdamin yan. Totoo po yun. Hindi ko itinatanggi. Noon yun. Kaya nga sabi ng Bible, araw-araw, binabago ako ng Diyos araw-araw. Amen. Ang masakit, yung araw-araw nakakatikim ng sermon, ayaw magbago. Kasi manhin na. Kasi daw namamanhid na. Ngayon, pag dinidisiplina po tayo, minsan yung iba ayaw tumanggap masakit magsalita yan, prangkang masyado yan. Kung yun po ang gamit ng Diyos, anong magagawa ko? Hataw. Hataw daw. Okay po, so pagsalitan ulit natin, birthday. Hallelujah. Praise God. It's a golden years para po sa kanya. Kaya maraming salamat po doon sa mga bumabate at kayo po iniimbitahan ko. Tumako po tayo mamayang 6:00 dito po sa atin. At tayo po mag-celebrate ng kabutihan ng Diyos. Ayan. Ayan. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagtatapos po ng programa ngayong araw na ito. Amen. Nawa po ang iyong aral at salita, Panginoon, ay nakapagdulot po sa amin ng kalakasan at gabay para doon po namin pagbutihin. Ang iyong pagdidisiplina, Panginoon, ay hindi po para kami ay paluin at pahirapan, kundi ito'y para makarating kami sa iyong kalwalhatian. Thank you, Lord. Salamat po ng marami o Diyos sa araw na ito at siyempre po nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na bigyan nyo kay Pastora Eva sa kanyang kalumampung karawan na tunay nga po Diyos maraming pasasalamat po namin at tutuan nyo pa po kami maging matatag sa lahat ng klase ng pagdidisiplinang darating pa sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat o Diyos sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa araw na ito sapagkat ang araw na ito ay espesyal sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tawag niya ang patugan, salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Alam nyo, may pahabol. May pahabol po tayo. Nakita ko po sa mga church member na dumaan sa matinding disiplina, matitibay kahit anong bagyo. Amen. Yung ayaw ng disiplina, nako, isang daplis lang ng ulan, bagsak. Maraming pong salamat dyan sa inyo pong lahat dyan. Pagbati kay Kagawad Susan Corpus ng San Jose City. Marami pong salamat mga kapatid po natin patuloy sa susubaybay sa mga taga Burgos Lupao, mula sa Maribeles Bataan, mula sa Canada kay Ate Lenny Soto. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Patiin mo, Pastora. Ayan, mga taga Llanera, buong Llanera, mga kapatid, maraming salamat sa panunood at pagsubaybay sa mga tiga San Jose, sa mga tiga Bayan. Muli, nagpapasalamat po kami at salamat din po sa inyo pong mga pagbati sa akin. Kasing kwenta na po. Salamat sa Panginoon dahil yung biyaya at pagpapala po niya sa buhay ng inyo pong lingkod ay patuloy po na nararanasan po natin. Kaya tayo po ay mag-celebrate mamaya po 6:00. Tumako po tayo dito sa lugar natin, sa church, at tayo po ay magpasalamat po sa Panginoon. Marami pa po kayong maririnig na magagandang bagay na ginawa ng Diyos at kasama po yan sa
disiplina, kasama po yan sa paglagong espiritual. Ako po mismo, dahil hindi lang po 50 taon ko na, kundi 30 years na rin po akong naglilingkod sa Panginoon. Ayan, kaya buong-buo po yung pagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Praise God. La 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 la. At ito po yung aming anak. Praise God. Yan. My dear Xerox. Yan. Okay, bati ka kabebe. Tingnan mo ni Mami, kaya nagiging mabait na ako at Pagtawag niya ang pakinggan, salita Anong iuto? hindi yung otot. Susunod. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Yes. Salamat Good po morning, sa araw good na ito na morning. pinagpala ng Diyos. Samahan po tayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Marami pong salamat. O, pagpunta po na raw. Sabi ko sa po puso na. mo mapagkailanman. Marami pong salamat sa inyo lahat sa mga kapalingkod. Salamat po at magpatuloy po tayo. At welcome po kay Sister Sharon Divina Gracia mula sa Zamboanga City. Amen, yes. Naririto na po Welcome siya po. sa atin sa Nueva Ecija. Makakasama na natin siya dito. At Hallelujah. maririnig po ninyo ang kanyang patotoo sa iglesia sa araw ng linggo. Ang buhay sa puso, Siya po ay excited na magpatotoo mula sa Zamboanga City. tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tayo po ay wala pa pong halos pahinga at tulog dahil po tayo ay sumundo sa airport kahapon. Una sa itaas magtawag niya ang pakinggan. Ayan, to God be the highest glory! Paalam na po at maraming salamat. Patnubayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gawain. Bye-bye po, bye-bye. Magkita-kita po tayo doon po sa mga malalapit po dito sa church mamayang hapon. Inaanyayan po namin kayo sa isang salo-salo. God bless, God bless, God bless po. Kay Pastor Dexter na nakita ko, magandang umaga, Pastor, ng Super Rich God. Halina't simula ng araw. Agaya si Sa mga Soto family, maraming salamat. Sa Chongson family, maraming pong salamat sa inyo pong panonood at pakikinig sa mga Nunez family. Hallelujah. Cardona family, Agustin family, Sapigaw family. Hallelujah. Ramos family. Magabay sa ating Glory to God. At siyempre mga taga Maribeles Bataan. At siyempre sa mga taga Lokban Quezon, magsipaganda po kayo. Darating po kami dyan sa Paralang Elementarya 7. sa puso mo Kasama po natin ang OLO po, Our Lord of Grace Feeding Ministry. mong gawing gabay. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Maraming salamat Pilipinas. Ang oras po natin ganap na 6 na minuto sa bansang Pilipinas. Yeah. God bless, God bless. God bless po. God bless, God bless. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kaya-kaya niyang makasan.